Yung drug test na ito na pinag-usapan na ito, yung sinabi ni Executive Secretary Rodriguez, this pertains to the drug test that you made on the former Senator Bongbong Marcos? Yes. Correct, Your Honor. Yes. Opo. Yan yun? Opo. Yes, Your Honor. So, you said that particularly cocaine ang tinitest ninyo. Why cocaine? Yun Yes, Your yung Honor. hiningi niya Hiningi ni nung pasyente. sinong pasyente? Si Marcos po. President Marcos Marcos. pa. Then Senator Marcos. Yun ang gusto niyang hingin about cocaine. yun po ang So, hiningi niya. your laboratory is capable of tracing cocaine residues doon sa ihi ng pasyente. Yes po. So, iba yung ginagamit nyo sa cocaine, iba yung ginagamit nyo sa sebo. Iba rin Iba po. gagamitin ninyo sa marijuana. Am I correct? Yes, Your Honor. Opo. Pero kung ako, walk-in lang ako, pupunta ako doon sa iyo, I want a drug test. Anong gagamitin ninyo? Kung ano pong hihingin nyo. Oh, may ganun ba Kung- na hingin? Ay, okay. Kasi lahat ng tao dito sa Pilipinas magpa-drug test. Hindi pa nagtatanong na Si Bato naman, oh. Tama naman yung sinabi nung nung taga St. Luke's. Siyempre ko, ano yung ipapadrug test mo, ganun yun. Hindi, sabi ko nga sa inyo, may personal knowledge po ako. Alam nyo, kasi nga, sinamahan ko si Bato, yan din ang tinanong sa akin. Sir, sa ano po bang ipapatest nyo? Sabi ko, lahat. From cocaine to marijuana at to, tawag dito, pati yung yung shabu. Sinabi ko lahat, para walang si ikaw talaga magdidesisyon. Kasi ikaw magpapatest hindi naman sila pwedeng sila magdidesisyon para sa'yo. O, yun lang, sinasabi ko test lang. niyo ako sa cocaine, i-test niyo ako sa sebo, i-test niyo ako sa marijuana, wala. Pupunta ako sa inyo, magpa-drug test, para pag mag-negative, dalhin ko yung dokumento, nag-apply ako ng trabaho. Yun lang naman ang ginagawa natin. Hindi naman kami nagre-request sa inyo ng i-test niyo ako sa cocaine. Hindi po galit si Bato dito, Tumataas lang ang boses niya. I-test niyo ako sa sebo, i-test niyo ako sa marijuana. Hindi pupunta ako sa inyo, please, conduct drug test. Oh, negative. Salamat. Dalhin ko ito sa in-applyan ko ng trabaho. Oh, wala ako negative ako. Bakit in-specify na cocaine? Hindi. Sure ka? Usually po Cocaine kasi, ang Tinatakot mo Ang naman hiningi Huwag mo sinisigaw ang Bato, natatakot pasyente ng panahon na yun? opo. Mr. Chairman. Okay, Mr. Chairman. thank you. Go ahead, Senator Chis. Since you're a PNP chief and we have a lot of police officers here, pag nag-a-apply ako para sa LTAP o permit to carry, required po ako mag-drug test. Di po ba? Yung drug test po na nire-require ninyo, yung po ba ay para sa lahat din ng uri ng droga o hindi po? Sino po pwedeng sumagot? Thank you, Your Honor, and good morning to our honorable senators. Yung requirement for drug test, these are one of the requirements for people applying for driver's license, permit to carry firearms, yung ating license to own and possess firearms. Meron din pong required random testing for secondary and collegiate level student. Random testing Ang po ito. tinatanong ko po yung nag-a-apply para sa permit to carry firearms. Yes, kailangan po yun. Kailangan po Lahat po ba ng droga tinetest? shabu and marijuana po ang Hindi pag nagko-cocaine ako, apply ako ng lisensya, pwede. maring makalusot po kasi po yun po yung yun po yung Actually, yan ang pinakasablay sa batas na dapat pagtuunan ng pansin. Sablay ho talaga yan. Kasi that's discriminating, di ba? Discrimination, ika nga. Discriminating yung ganyang klaseng action o ganyang klaseng test. Isipin mo yung shabu lang at saka yung marijuana. Paano nga naman kung mayaman, di ba? Elitista o mga, alam niyo na, yung mga mayayaman dyan. Hindi naman ho yun nagsashabu Hindi rin yung nagmamarijuana. Yun po more or less talagang cocaine. So, ibig sabihin, they can own and possess firearms dahil makakalusot. Which is, ganun din naman pagdating sa LTO, di ba? Nagda-drug test din tayo, Baka hindi nyo alam,
nagda-drug test din tayo. Ewan ko, kung kayo binabayaran yan sa Facebook. Ako po, nagda-drug test po ako lagi. So, hindi ako makakalusot kung sakasakaling nagmamariwana o shabu. Pero pag nag-cocaine ka, naku po. Paano pag party drugs? Hindi. Ang party drugs naman, kasi ang laman din nun, meron ding ano yun alam ko may shabu din yun yung laman nun. Tapos, kaya nga ito yung dapat na batas na ayusin. Tama, ito yung ito yung purpose nitong hearing na to Dapat mag-conduct si Senator Bato o gumawa siya ng recommendation. Senator Bato, wala lang ako kanina pero isasuggest ko sana na gumawa kayo ng batas na hindi lang hindi lang cocaine, hindi lang hindi lang shabu at hindi lang marijuana, dapat pati cocaine, 'di ba? Para naman unfair naman 'yung sa mga may hirap na nagsashabu lang. Dapat nga pati rugby. Pero more than anything else, ako sana, ang sasuggest ko kay Bato, neuro test. Sa pagkuha ng baril, meron Dapat sa mga vlogger din, may neuro test Hindi, para pag nalaman ng tanga, wag nang pag-vlogin. No, to emphasize with the chairman's point, See that? So, for license to carry firearm outside of residence, ang tinetest lang po ng PNP ay shabu at marijuana? Yan po yung predominant. Yes or no, sir? Meaning, apparently there are different tests. Yes or no, sir? Recording in yes, Your progress. Honor. Number 2, drug test for driver's license. Ano lang po yung tinetest? Ganun din po. Your shabu Honor, lang. shabu and marijuana, for marijuana. And So, na-encourage pala dito yung iba. Mag-level up na kayo. Sabi, kung shabu lang at saka marijuana, mag-level up na kayo kung gusto. Masama ito. Dapat talagang ayusin ito ni Bato. Gumawa sila ng batas. marijuana. So yan po yung nire-require ng gobyerno sa mga pagkakataong nire-require ang drug test? Kasi po, iba-iba pong reagent na ginagamit dyan At itong shabu marijuana being the predominant Sabi nito, boss, daming babagsak na vlogger, sir, pag may neuro test ang mga vlogger. Masuggest nga yan. Para walang tanga. drugs na ginagamit natin, yan po yung marami na tayong reagents. Sir, saan po nakasulat yan? Na shabu and marijuana lang ang test natin? Wala naman po, pero yan po yung practice na ginagamit natin. No, on the part of PIDEA and especially on the part of the Dangerous Drugs Board, you are the part, especially the DDB, which is policy making. I think this fell into the cracks. Sino nagde-determine yung bumibili ng testing kits? Where is the policy coming from? Bakit sino nag-decide at nagsabing marijuana lamang at shabu? Meron pong dalawang test na ginagawa yung screening and yung confirmatory. Pag nag-positive po yung sa first screening, ito po yung isa-subject for confirmatory at Sir, dito po malalaman. Sir, I agree, sir. You're not answering the question, Your Honor. But my question is, where is it written na pag drug test required by government, Ang dinidiin ni Chis Escudero dito, since sila ang policy maker, itong kausap niya, dapat isama sa policy na pati yung testing sa cocaine. Yun ang sinasabi ni Chis Escudero dito. Ngayon, siyempre siguro sumusunod lang din itong mga to. Maganda siguro gawa na lang ng batas. Ewan ko kung kailangan pa talaga. whether for driver's license or for permit to carry firearm outside of residence, you only test for these two prohibited drugs. San po nakasulat yon? Sino nagbaba ng polisiyang yon? Sino nagdesisyon po nun? O nagkataon lang? Nakasanayan lang? Wala pong ganong policy. Yan lang po yung Kasanayan. ginagawa. Siguro po dahil sa additional expenses kung gagamit pa ng reagent. Ayan, maganda yan para dagdag na nakawin. Siyempre, may papasok na naman na kontraktor doon. Diba? May papasok na kontraktor na ipapasok si congressman. Shhh! Sasabihin niya doon sa
Itong sa Dangerous Drug Board, sabi niya. Yung kaibigan ko meron siyang pan-drug test kit para sa cocaine. Kung ayaw niyong bumaba bibigyan ko kayo ng budget dyan. Budgetan natin yan. 10% sa'yo, 30% doon sa supplier, 60 sa akin. Ayos ba? Isipin mo may 10%, kung 1 billion yun. So meron kang 10 million. Tama ba? Tama, kung tama. Sa akin yung 60 million, 30 million dun sa magbibili. Di ba? Grabe, no? Maganda yung idea na yan. Pero yun nga po, doon sa secondary testing po, doon sa confirmatory testing, dito po malalaman kung anong drugs yung na-detect doon sa initial screening. Perhaps this is another gap the good chairman and the committee can look into, Mr. Chairman. Why is it that it's only the tests for shabu and marijuana is being used? Because clearly shabu and marijuana would be called the poor man's addictive drug, while cocaine would be the richer man's addictive drug. So kahit pala sa testing, pinapaboran yung mayaman kumpara sa mahirap, di ba dapat kung nagte-test tayo, gaya ng sinabi ni Senator Bato, lahat na. Sama na rin yung may tulo dyan. Para hindi na kumalat yung mga yung mga nang-aakla. Para malaman na natin. Alam, baka hindi na makakuha ng passport si J. Guevara nun. Kung merong drug test na kaya testing para sa mga may tulo. The point I'm driving at, Mr. Chairman, is kung ang gobyerno namimili ng kung anong droga ang itetest, lalo naman siguro kung yung individual na magpapatest, kung anong babayaran niya. And I remember that time, I think this test was done in November, and issues were being raised with then candidate Bongbong Marcos that these issues were raised against him, that allegedly he was a cocaine user, and that's why at that time they conducted these tests to answer in light of the political perhaps weather at that time, the issues being raised against him, although there is no legal requirement for a candidate to do a drug test. That was attempted at some point in time in I stand correction. 100 million daw ang 10% ng 1 billion. Hindi ko na kasi alam yun pag sobrang dami 0-0. our history to require a drug test. But the Supreme Court unfortunately struck it down as an additional requirement for elective office, which is not allowed under the Constitution. Unfortunately, sana nga ni-require yun, pero hindi. Sabi ng Korte Suprema, hindi pwede. Applying a higher standard, a less stricter standard insofar as running for public office is concerned. So I guess that answers the query of the chairman, and that reveals a loophole too insofar as the drug testing rules of the Philippine National Police, the PDEA, and the DDB is concerned. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Chis. So I presume that as a result of this inquiry in aid of legislation, this committee will... Madam, alam ko pong I stand corrected. Joke po yun, joke. Yung I stand correction, ha? propose a measure requiring all candidates to undergo drug test before they will be I know it's bawal according to our constitution. So pag mag-propose tayo, automatically hindi yan makakalusot because that's unconstitutional. Just to set the record straight, because people are listening to us right now. Sabi ni Bato, sinabi pa naman ni Coach Oli yan. Senator Bato, gumawa ka ng batas na i-require ang drug test. Sabi ni Coach Oli. Sabi nga sa Supreme Court, hindi pinayagan ng Supreme Court yan. Ibig sabihin, it's a law. Wala tayong magawa, di ba? Kailangan daw ng ang committee niya is in aid of legislation. So we're waiting for legislation na pwede niya ma-come up after this hearing. So kung mag-propose tayo ng ganong legislation,
requiring candidates to undergo drug test, sigurado, according to Senator Chis Escudero, that's unconstitutional. So hindi talaga makalusot yan dito. So please, you are listening right now, yan po ang explanation. Uulitin natin ha, hindi ho pwede kasi baka may hihirit na naman sa ending nito. O bato, akala ko ba magpapasa ka ng batas para requiring drug test? Nag-rule na po ang Supreme Court dyan, matagal na. Okay? Na sinasabi ng Supreme Court, hindi po allow yan. At actually, sinabi naman na yan ng airpat ko sa amin, magkapatid, na hindi pa pwedeng i-require ng drug test ang isang tao. That's incriminating. Sabi ko, wala tayong magawa. But nothing prevents the chair and the committee from instructing the DDB from coming up with relevant policy as it is its job under the law. Yes. Insofar as the type of tests to be conducted whenever drug testing is required, as the case may be for the issuance of a driver's license or for the issuance of a permit to carry a firearm outside of residence or any other circumstance the Thank you. executive branch may necessitate. Thank you, Pati Your yung Honor. random drug test, nag-random drug test tayo sa Senado. I'm also curious, Recording ano in ba yung progress. tinetest sa random drug test? Baka naman pili lang din. So again, I urge the DDB, come up with policy guidelines with respect to these things. Required and random drug test. Alam mo mga yung- droga i-test natin? Alam mo yung random drug test, Mr. Chair? Senator Chis Escudero, lalo na sa PNP, nung panahon na bata pa kami, ang random drug test, mahal yan kasi. Nung panahon, magastos talaga yan. Magpa-drug test ka ng maraming tao. Ang ginagawa ng mga commander namin, pinipili lang yun. Random ko no ha. Pero pinipili yung mga mukhang adik na pulis. Ikaw. Sino kaya tinuturo niya doon? Pang addict daw eh. Mag-drug test ka. Totoo ha, totoo. Just to, para hindi masayang ang resources ng gobyerno, talaga pinipili yung mga nabalitaan na gumagamit na droga na pulis. Ikaw, drug test ka. Random ito ha. Random. Purposive sampling pala yun. Hindi. Sabi ni Brian Naik, hindi talaga eh. Kahit mag-propose siya, kunwari kahit ipasa pa ng Senado, irereklamo lang sa Supreme Court yun. Dadalhin yun. Kasi tandaan ninyo, pwede pa rin, may check and balance tayo. Even if gumawa ng batas ang Senado, the Supreme Court can sabihin nila na hindi pwede yan. Kasi sila ho ang final na nag-i-interpret ng batas. Hindi ho ang Senado. Ang Senado gumagawa ng batas. Pero ang Supreme Court po ang pinaka-final na nagsasabing, eto, bawal yan sa konstitusyon. Wala random sampling. Purposive sampling. Ikaw kasi alam ko gumagamit ka. But going back to St. Luke's, in fairness to St. Luke's, it's very clear here sa drug test report na ginawa nila to Marcos Ferdinand Jr. Romualdez. Nakalagay dito ang pangalan. The result is drug metabolite is cocaine. So it's correct na cocaine talaga. So cocaine yung pinapatest niya. Yes po. Siya Yes mismo po. ang volunteer na cocaine ang ipapatest. So result negative. Further questions? Bakit 2 minutes? Sabi niyo possible. Kayang-kaya 2 minutes. Yes po. Okay. So that's it. Thank you for your cooperation. Maraming salamat. Hindi ito imposible ha. Posibleng-posible talaga. Yes po. Thank you. Thank you for that. Umuwi na kayo. Senator Jinggoy? Maybe we can excuse the doctors from St. Luke's already, since they have already answered our questions. Unless other Yeah, senators will ask some questions. Sandali lang ha. Sandali lang. Okay. Senator Jinggoy, if I may, your excuse ma'am, kayong taga St. Luke's, the issue about you is already finished. Recording in Thank you. progress. Senator Jinggoy, before you entertain Senator Santiago, Senator Santiago, General Santiago, meron lang akong, kasi ito, continuation lang sa last hearing,
yung tungkol doon sa CCTV sa loob ng bahay ni Morales. Gusto ko lang i-follow up before you entertain General Santiago. Maybe after dito sa Morales. Yes. Meron kang sinabi last hearing about yung video na kinukumbinsi ka ng mga tao o ng tao Naku, na- patay tayo dyan. to be silent. Huwag na testify sa committee na ito. And you said it is covered with video. Yes, Your Honor. And Audio. ito lang sa akin before I continue. Ang sa akin lang kasi, ang problema mo, inuna mong pinalabas doon sa programa ni Maharlika yung video mo kaysa dito sa committee na ito. That's alam mo, you are ongoing yung ating Senate investigation. Ano bang hindi ka ba makapaghintay na i-present mo muna sa committee na ito bago mo isiwalat sa publiko yung video na hawak mo? Ako lang, wala kang binabayulit na batas, wala kang binabayulit na kuan dito sa Senado, na role sa Senado, pero ako lang, sumama lang ang loob ko dahil anong tingin ng mga tao ngayon? Nauna sa programa ni Maharlika yung video mo, bago natin ipakita dito sa committee, parang lumalabas na ang committee. Pero kasi nagsasabi dyan, eto na naman ang dahilan nila. Nasabi nila, bakit ba? Kung gustong mauna dito kay Maharlika kasi baka hindi nyo ipalabas. Ano ba ang problema kung mauna kay Maharlika kaysa dito? Yan yung mga sinasabi ng mga ibang, ewan ko kung mahina utak o tanga lang talaga. Dahil sa sobrang panatiko nila at bulag nila kay Maharlika, naiinis sila pag kinokontra yung mga ginagawa ni Maharlika. So nagagalit sila dyan, bakit daw pinuna pa yan? Ano ba namang essence niyan? Ano ba namang pakialam? The fact will never change. Sabihin, hindi naman daw magbabago yun, ganun pa rin. Ang problema po kasi, dahil sa ginawa nyong yan, nakapaghanda tuloy yung tao na magdidepend sa sarili niya. Yung si Bicoy. Si Picoy, di ba? Nakapaghanda tuloy siya ng mga alibay niya. Kung sana, kung pinatawag na lang, sinabi na lang na sikreto muna kay Bato, Bato, eto yan, Tapos biglang pinatawag ni Bato, on the spot. Alam mo kasi minsan, di ba kaya nga may mga secret, di ba, hindi nyo napapansin sa mga documentary, yung biglang surprise yung witness na dinadala doon para wala ng chance na makagawa ng alibay or makikita mo na matataranta kasi, uy, hindi ko to alam ang problema, yung vlogger na yan, walang pakialam sa katotohanan yan. Ang pakialam lang yan, dumami views niya. Kumita siya at meron siyang pambayad sa mga utang niya. At meron siyang pamasyal pang cruise niya. Hindi tayo inggit, ha? Ihirit na naman kayo ng katangahan yung inggit ka lang dahil wala ka ng viewers. Uulitin ko doon sa issue nyo ng inggit, ha? Di ba nga noon? Wala naman talagang nanonood dito. Bakit? Lahat kayo tanso 31 million kayong tanso nun Pinagmumura nyo nga kami. Diba? Galit na galit nga kayo. Iskomunista nga kami. Sanay na kami. Ang Banateros never naging for the views. Kita mo nga yung mga Iskonian vlogger naglipatan na kay Marcos si Models of Manila. Si Makmak Humpak. Bakit? Kasi nga wala nang views kay Isko. Yung isa naman nagpunta kay Lenny. Diba? Nakalimutan nyo? Tapos sasabihin nyo, inggit pa kami. Kami na natili dito, wala kaming pakialam kung may tao, walang nanonood. Wala kaming pakialam. Kaya lang, ang problema kasi, nasisira yung diskarte.
Hindi nyo na ba napapansin na si Maharlika gumagawa ng sarili niyang diskarte, hindi siya sumusunod sa kumpas ni Duterte? Kaya nagkakaloko-loko. Eh kayo naman, mahilig sa chismis, sakay kayo ng sakay. Sakay na. Ganun kayo ng... Ano, bida-bida, di ba? Oh. Merong maisog na rally, sasabay ka ng para sa sarili mong content. Kung talagang nakikipaglaban ka at tulungan mo sana yung pagbabago, sasabayan mo yung maisog. Ano ba? Tanga ka ba? At kayo namang mga panatiko, tanso na kayo dati, tanso pa rin kayo ngayon, hindi naman nagbago. Ulitin ko ha, baka kasi akala nyo ibig sabihin ng tanso, mga followers lang ni Marcos. Hindi. Kayo yun. Kayo mismo, kayo. Ano yung kayo? Ibig sabihin ng tanso, yung nagpapabudol na kayo noon, hanggang ngayon nagpapabudol pa rin kayo. Kaya tanso. Sakit, di ba? Hindi na nagbago yung pagiging tanso nyo. Oh. Tama, mali. Banat bay, sabi, tanso din yung SM na. Hindi. Mali ka ng definisyon ng tanso. Ang tanso, yung tanga. Tanga na nga noon, hanggang ngayon nagpakatanga pa rin. Meron tayong pinaglalaban, di ba? Ba't di kayo sumusunod sa kumpas ng leader? Ang sinusunod nyo yung kumpas ni Maharlika. Ano tawag sa inyo? Tanso. Binudol na nga kayo niya na pinapaniwala niya na the best ang Marcos, tapos ngayon nagpapaniwala pa rin kayo sa kanya. Di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, wag na kayo dito sa channel ko. Kasi bawal ang tanso dito. Bawalo ang ang tanso dito. Masasaktan talaga kayo. Na ito ay sunod-suluran sa kung anong pinapalabas ni Maharlika. Ang komite na ito sunod-sunod lang. Kung anong gusto nila mangyari, susunod ng komite na ito. Dapat na naisipan mo. Nakita nyo? Nasisira yung diskarte. Tandaan ninyo, ano nga sabi ni Duterte nung tinanong siya? Akin yan, tao ko yan. Sa madaling salita, may kumpas siya dyan. Eh kayo, may sarili kayong kumpas. Bakit? Bida-bida eh. Kaya nga, di ba, anong sabi ko? Dapat hindi na inilagay yung gurgur sa sa Waxis. Dapat nilagay na lang yung sa Jollibee, bida-bida eh. Sakit, di ba? Hindi, alam mo kayong mga panatiko ni Maharlika, may panahon pa. Magbago na kayo. Yung totoong pagbabago. Hindi yung nagbago lang kayo, lumipat lang kayo. Diba? Naglipat lang kayo kasi ayaw nyo na si Marcos kasi hindi ganito. Tapos naniwala kay Maharlika, ngayon naniniwala pa rin kayo. Ang sakit ba ng mga chismoso? Yan na dapat dito mo una pinresent. Sorry, Your Honor. Sorry. Siguro naintindihan mo. Morales, matuto ka na kasi. Eto hindi mo ba naisip? Morales, makinig ka ha. Sana umabot sa'yo to. And take this as constructive criticism sa'yo. Matuto ka na kasi kung kanino mo i-feed ng tama yung impormasyon mo. Sa tao bang gustong tumulong sa'yo o sa taong gusto lang gumamit sa'yo? Dalawa lang naman yan eh. Gamitin mo yung utak mo. Diba? Eh, sayang, upaw ka pa naman. Matatalino mga upaw. Diba? Eh, nagpapaniwala ka kasi dun sa mga taong gusto lang ng content. Or baka naman inutusan ka talaga. May kumukumpas sa inyo. Oh. Ako, iba, alam ko. Pero hindi ko nasasabihin, tatamaan talaga yung mga kakilala natin dyan. Alam mo, meron kasi akong alam na hindi nyo alam na kaya
naninindigan ako dito sa prinsipyo ko na doon tayo sa kumpas ni Duterte kasi may ibang kumukumpas eh. Oh, ito para sa kaalaman ninyo, may ibang kumukumpas at yung kumukumpas na yan dahil gusto lang gumante. So sana matuto tayo. Hindi pa pwedeng gante para patumbahin mo lang ang isang gobyerno. Hindi pa pwedeng ganun. Mali yun eh. That is wrong. Simula pa lang, mali na kagad ang approach dahil lang gusto lang gumante. Doon tayo kay Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, hindi niya sinasabi yung mga sinasabi niya dahil gusto lang niyang gumante. Dahil may nakikita talaga siyang mali. Yung iba dyan, inutusan lang nung gustong gumante at yung inutusan din niya, gusto rin gumante. So it's all about hate. Hindi ganun ang konsepto dito. Hindi ganun mo maipapanalo ang laban na to because you hate, because gusto mo lang out of revenge. Mali. Maniwala kayo sa akin. Mali yan.